Hi guys, good morning. So umaga pong ito, pag-usapan lang po natin yung tungkol sa rapture, no? Sa pagdagit po sa atin. So ito po ay imminent. Hindi po natin ito pwedeng ibase sa nararamdaman natin o yung tipong, uy, parang malapit na. Uy, parang dama ko na yung mga senyales sa mga tipong ganon. We cannot rely on those things sapagkat I believe that we can only rely kung ano yung nakalagay sa scriptures. Nakalagay po sa scriptures in a twinkling of an eye. Ibig sabihin, biglaan pong talaga. At that's really makes sense dahil ang Panginoon, ayaw niyang nai-stress tayo, iniisip yung mga bagay-bagay na ganyan. Maski tungkol dun sa rapture, ayaw niyang masyado tayong lagi nyo nalaman ng isip mo, occupied ka. Pero maganda, nabubuhay tayo on a daily basis na lagi nating hinihintay yung pagdagit sa atin. Pero hindi yung tipong parang may paranoia ka na, may paranoid ka na. The Lord is very good. Gusto niya mag-enjoy tayo sa buhay natin, gawin natin yung mga makabubuti po sa atin, mga tipong ganyan na siyempre higit sa lahat, to share the good news. Mga Kristiyano, andito po tayo to share the good news of the Lord. So, ngayon po napakainit po ng panahon, damang init. And ayoko naman pumunta rin sa kwarto to open the air condition dahil sumasama po ang likod ko, ang pakiramdam ko pagka ganun, pag nasobrahan naman po yun. So, mas maganda yung natural na kaya lang napaka-init po talaga. Yan, may nagtanong po sa akin, yan daw po mga senyalis na malapit na mag-rapture. Ang sabi ko lang, global warming yan, at ito po ay talagang kasama na po sa problema ng mundo. Matagal na po yan, talagang painit ng painit ang panahon, no? At talagang iba na nga po ang panahon kung babasihan natin. But we cannot rely on those things as a basis dun sa pagdagit po sa atin. Wala po siyang signs. The rapture is something na hindi po siya katulad nung iba na tinatawag na prophecy. It's a revelation. There's a big difference though. Dahil ang revelation, in-reveal ng buong puso ng Panginoon kay Pablo. Doon mo makikita, love na love talaga ni Jesus ang church. Kasi very special. In-reveal especially para po sa atin. Ni-reveal kay Pablo para po sa atin. Napakaganda ng plano ng Lord sa atin. Kahit naririnig natin yung tribulation, great tribulation, at talagang masasaksihan natin dito na ayaw ng Panginoon na danasin natin yung yung kapighatian na yon. Gusto ng Lord, happy tayo na makasama natin siya, dagitin tayo. Ngayon, parang hindi naman tayo, kasi halimbawa, hindi ka nag-aaral ng eschatology, hindi ka nag-aaral ng mga pangyayari sa present na na mundo natin, church age tayo ngayon, di ba? Bago mag-rapture. Hindi ka nag-aaral ng Bible, parang ganyan. Hindi ka nag-aaral ng eschatology. Ngayon, parang nag-rapture, magugulat ka. Di ba? So, iba pa talaga inaaral. Siguro, kung mga 2016, 2017, 2018, yung mga year na yan, maintindihan pa kita na hindi ka masyadong excited sa eschatology. But not now. After 2020, after COVID strikes, talagang it's too impossible if you're not yet. If you're a Christian, I'm talking if you're a Christian. If you're a Christian and you're not still interested in eschatology, okay? And you have other views. Alam mo yung ibang views, delikado. Ang tawag doon, preterist. Hindi po sila futurist na katulad natin. Katulad ko, katulad natin na mga naniniwala na yung mga nangyari sa Book of Revelation ay sa future pa. Naniniwala po itong mga preterist na nangyari na raw yun. At ang pinaniniwalaan nilang Antichrist ay alam nyo kung sino? Si Nero Caesar. Katawa-tawa. So hindi po ganun yun. Hindi po ganun yun. Hindi pa po tapos yun kasi ito po ay futuristic event. Future events po yung mga mangyayaring ito, no? Yes. Nangyari po yun nung panahon pong yun. Talagang part ng plano ng Diyos na mangyari yun. Ito yung AD 70, nagkawatak-watak ang mga Hudyo na punta sa iba't ibang lugar. Hinula naman ng Panginoong Hesukristo. Yung prophecy yun. Makinig kayo mabuti. Yung nangyari sa AD 70 tuloy. AD 70, yung nangyari yun ay propesya. It's a prophecy. Okay? At yan. At maganda at dapat talagang nag-aaral tayo talaga ng prophecy.
No, hindi tayo ignoramus, hindi tayo ignorant diyan. Okay? Kaya malalaman mo, pag pinag-aralan mo naman yung eschatology, malalaman mo dito, maingay po, pasensya na po, mga nangangampanya. So, pardon. Okay. Palipasin muna natin. Hindi ko po pwedeng i-open ito kasi hindi po ito katulad ng ordinary camera. Ang TikTok po ay diretso. Nakakutan tayo. Okay? Parang rapture, ganyan. Diba? Ibig sabihin, biglaan. Yes. Okay. Ano ngayon? Diba? Maingay sila. Shh, tama na. Stop. May mga kausap ako. Sorry po. Okay, saan po tayo? Ang rapture po ay revelation. Revealed from the heart of the Lord Jesus. Revealed to Paul. Especially for the church. Tandaan nyo, tayo po ang pinaka-importante sa mata ni Jesus ngayon. Ngayong grace period, ang church. Kasi tayo ang bride niya. Gagagitin niya tayo, iaakyat po niya tayo. Okay? I really feel comfortable. Ang init po ng panahon, sobra. Kagabi po, umulan ng malakas. Okay? Yung mga pinsan ko lang dyan, naliligo sa ulan. Mainit talaga ang panahon. So, ito po ako. Talagang ganito po. Mainit talaga ang panahon. Pag ganito po mainit ang panahon, gusto rin naman ng Lord, tayo po ay gagawa ng paraan na, yes, iinom tayo ng tubig, syempre. Lagi tayong magpapaypay. So, ayun, yun po. Ito, natural talk lang po itong ginawa natin to. Ang rapture po ay imminent. Not based on feelings, not based doon sa mga, malapit na yata mangyari. Marami nangyari. Hindi ganon. Si Jesus, ang puso ni Jesus ngayon, habang nandito tayo ngayon dito sa mundong ibabaw, hindi pa tayo nirarap, mag-share tayo ng ebanghelyo. Share the good news of Jesus sa mga tao. Dami nangangamba niya, malapit ng eleksyon. Eleksyon na po sa Lunes, no? So, I suggest, ito eleksyon, bumoto kayo maaga. Punta na kayo sa mga precincts ng as early as 6, mga ganyan, para pagbukas, nandun na kayo. Hindi po masyadong mainit, no? Yes. So, ayun, gusto ko po sabihin ngayon na tayo po ngayon ay nasa panahon na po na kung saan hinihintay po natin yung pagdagit po sa atin. Kasi pag nadagit na po tayo, doon lalabas yung Antikristo. Many are waiting for that figure to come out. Ako hindi ko siya hinihintay kasi hindi ko naman talaga siya mamimit. Hindi natin siya mamimit. Pati yung false prophet, we will never gonna meet those people. Si Trump daw, no? Hindi si Trump. Ngayon pala sinasabi ko, it's not Donald Trump. Ang dami ngayon sa YouTube. Si Trump daw, nakipag-usap sa mga papa sa Roma. Nakipag-usap daw doon sa mga obispo sa Roma, kung ano-ano pa mga conspiracy theory. Conspiracy theory po yan. Ang conspiracy theory, ibig sabihin yan, mistulang parang yun na nga. Pero hindi ganun. Kung conspiracy theory ang mga pinagbabasihan natin, diba, marami na rin akong mga na-preach dito na puro conspiracy theory. Okay, bigyan ko example, Rab Shlomo Yehuda, aka Dayanuk. I preach that here. I share that here. Siya ba? Hindi. Hindi. Diba? Hindi po siya ang hindi ko siya i-preach siya Antichrist, pero parang sabi ko siya yung false prophet. It's not him. Kasi kung siya talaga yun, hindi siya na-unfold na. Diba? Ngayon, may bago na naman daw rabbi sa Israel na parang sikat or something. Walang katapusan niya hanggang hindi tayo nararapture. Pag narapture tayo, we will meet Jesus for the very first time. He will embrace us like this and sabi niya, welcome mga anak sa aking kaharian na ngayon ay tahanan nyo. Ayaw niyo ba yun? Ayaw niyo ba yun? Pinakamagandang katotohanan sa balat ng sangka-Kristyanuhan. Okay? That we will meet the Lord Jesus for the very first time with His nail-pierced hands, tagiliran na tinusok. Diba? Tinusok siya rito, tapos mga paa niya puro butas. Okay? Pero after 3 days, nabuhay na magmuli. Yun ang resibo ng ating kaligtasan. And one day, He will rapture us. God bless. Ang init ng panahon, grabe. Init.